tungkulan ng simbahan. Bahagi nun ay pumupunta sa tulong sa mga dukha. At meron din bahagi nun na pumupunta doon sa mismong simbahan. Naway matulad sa pag-aalay mo, buhay na laanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos namang makapangyarihan. Si Jesus naman ay nasa piling na mula sa umpisa ng misa. Siya na rin ang nagsalita sa salita niya. Siya na rin ang nagbigay ng ating mga iaalay. Subalit sa bahaging ito, siya ay magiging present sa kanyang katawan at dugo. Walang ipinagkaiba ang Eukaristiya sa pang-araw-araw nating salita na pasasalamat. Nanggaling pa ang salitang ito sa Griego. Kaya naman, ang misa ay oras para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. At bilang pagpapakita ng paggalang, ang mga tao ay dumuluhod. Kaya kumisan, kapag walang luhuran, nananatiling nakatayo, subalit tumutungo naman. Ang mahalaga ay ang taimtim na paggalang. Hinay-hinay lang sa handaan. Tulad din sa misa, kailangan nating magdasal at magpasalamat sa biyayang tatanggapin. Father, you are holy indeed, and all creation rightly gives you praise. All life, all holiness comes from you, through your Son, Jesus Christ our Lord. Ipinaliwanag ni Kristo sa kanyang mga alagad ang kahulugan ng kanyang kamatayan sa huling hapunan. And gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." Kasi ang tinapay, di ba, nakakabusog, nakakapagpalusog. Pag hindi ka na kumakain, parang wala kang sigla. Parang sinasabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang magbibigay lakas sa iyo. At ganun din ang dugo. Ang alak ay ang aking dugo. Ang dugo ay buhay. Ang buhay ko inaalay para sa inyo. Kaya yung alak at tinapay, ordinaryong pagkain at inumin, nagiging larawan, simbolo na hindi na ito tinapay lang, hindi lang ito alak. Si Jesus ang talagang tinapay ng buhay at inumin ng kaligtasan. Sinasabing ang pagbibigay sa sarili ang pinakadakilang sakripisyong maaaring ialay sa kapwa. At yan ang ginawa ni Kristo para sa atin. Let us rise to proclaim the mystery of faith. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Dito pinahahayag ng simbahan, ano ang kanyang pinaniniwalaan tungkol sa ginawa ni Jesus para sa atin. Walang iba kundi nag-alay ng buhay. At kasama niyan ay ang ating pag-asa na siya ay muling babalik. Kaya ang doxology ay ang pagpupuri sa ginawa ni Jesus at ang ating pag-asa sa hinaharap. Ama namin, sumasalangit ka sa malinaw na ngalan mo. Para handang
tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo. Kinakanta natin ang Ama namin. At dahil ang salitang komunyon ay nangangahulugan ng pakikipag-isa natin sa Diyos at sa ating kapwa, dito rin tayo nagbabahagi ng tawad at mensahe ng kapayapaan. The peace of the Lord be always with you. And also with you. Let us now offer each other the sign of peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Sa pakikipag-isa natin sa Panginoon, hindi ba tama lang na tayo'y nakapagkumpisal na ng ating kasalanan at nakahingi na rin tayo ng kapatawaran? Para sa gayon ay tapat ang paglapit natin sa Diyos. In the breaking of the bread, the disciples recognized the risen Lord. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his banquet. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Ito ay nanggaling din sa Biblia. Ito ay mga pangungusap ng isang opisyal na may anak na may sakit at pinakikiusapan na si Jesus ay pagalingin ang kanyang anak. Napakagandang pagtanggap kay Jesus, hindi sa pagyayabang, kundi sa diwa ng kababaang loob. Tinikilala na ang aking tatanggapin ay higit pa sa akin. Kung tutuusin, pwede naman siyang hindi pumunta sa akin. Pero dahil mahal niya ako, pupunta siya. Importante na handa ang bawat bata sa pagtanggap kay Kristo. Kaya naman, ang pagkilala sa buhay ni Kristo ay sa paraan ng pag-aaral at pagdarasal. Pagkatapos magtipon at magkwentuhan, sasabihin, inom muna dito, kain muna. Ang pagsasalo-salo ay bahagi ng Eucharistia, katulad ng bahagi ito ng ating ordinaryong buhay. Ang pagkain ay nandyan para pagsaluhan. Kaya, yung presensya ni Jesus, kanyang katawan at dugo, binibigay niya bilang pagkain. Kaya kailangang tanggapin, kainin, inumin. Him alone is our hope. In Him alone is our strength. Kahit paman sa bibig o sa kamay ang pagtanggap ng komunyon, mahalaga ang taimtim at taus-pusong pagtanggap sa Panginoon. Maraming pwedeng pagnilayan sa oras ng katahimikan pagkatapos tanggapin ang komunyon. Pwede kang magpasalamat, pwede ring magkwento sa Panginoon, at pwede ring humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawang mali. Ito rin ang oras para pag-isipan kung paano nga ba natin ipapakita sa iba ang kabutihang ibinibigay sa atin ng Diyos. Pagkukwentuhan, umuwi sa merienda. Pagkatapos na medyo malakas-lakas na, sige ha, kanya-kanya na naman ulit tayong may pupuntahan, papasok, hanggang muling pagkikita. Sumainyo ang Panginoon. Kaya ang misa, bagamat magandang karanasan, hindi yon para angkinin lang. Ang magandang karanasan, ibabahagi. Misyon na yan. Misyon. Magkikita na naman, magkukwentuhan, magkakainan, maghihiwalay, magkikita na naman. Ganon din ang Eucharistia. No? Magkikita-kita bilang magkakapatid kay Kristo. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.